Limang sunod-sunod na pag-atake sa Iraq, mahigit 120 ang nasawi. Nangyari pong unang pambobomba malapit sa isang police patrol sa Baghdad. Nasundan ito ng 3 car bomb na sumabog malapit sa 3 opisina ng gobyerno. Ang huling pambobomba ay nangyari naman sa isang commercial center. Ito na raw ang pinakamaduong serye ng pag-atake sa Iraq sa mga nakalipas na buwan. Mga trabahador sa Riles nagmarcha sa Paris, France. Panawagan nila mas mataas na sweldo at mga benepisyo. Itigil na rin daw ang pagtatanggal ng mga tao sa ilang kumpanya. Nagbanta na ng mas malawak na protesta ang grupo kung hindi sila diringgin ng gobyerno. Ikalawang araw ng Climate Summit sa Copenhagen, Denmark, binulabog ng mga kilos protesta. Nagtipon sa loob at labas ng conference venue ang mga aktivistang pro-environment. Kanya-kanya silang gimmick at gamit para maiparating ang kanilang mga apela. May isang grupong nagdala ng imahe ng isang sirena bilang simbolo ng protesta. Mahigit 50 kabataan naman ang nagbihis pajama at kumanta. Panawagan nilang lahat ang mabilisang pagdesisyon at pagkilos ng mga lider ng mundo para sa proteksyon ng kalikasan mula sa panganib ng global warming. Stampede sa isang eskwelahan sa China, 8 bata ang nasawi. Nasa edad 11 hanggang 14 ang mga biktima na kinabibilangan ng isang babae at 7 lalaki. Halos 30 kabataan pa ang nasaktan sa insidente. Nangyari po ang trahedya habang pababa ng hagdan ang dagsa-dagsang estudyante na katatapos lang ng klase. Inaresto ng mga otoridad ang prinsipal ng eskwelahan na posibleng managot dahil sa kakulangan ng sapat na exit sa paaralan. Dalawang naka-Santa costume, nag-rappel, pababa ng isang gusali. Yan ang naging gimmick ng isang department store sa Ohio bilang pagsalubong sa Pasko. Kasunod ng paglalambitin, nagpakawala naman ng magarbong fireworks ang pamilihan. Sa New York, 607 ang nagtipon ng nakapang-elf na Santa Claus. Tagumpay silang nakagawa ng bagong Guinness World Record. News anchor na si Vicky Morales, ang saksi, isa sa mga pinarangalang The Outstanding Young Man o TOYM for 2009. Na proyekto po ng Philippine JCs Incorporated. Ang mga programa at personalidad naman ng GMA7 at Q Channel 11 umani din ang parangal sa Anak TV Sale Awards. Darito ang report. Galing sa iba't ibang larangan pero pare-parehong dekalibre, ang talento at galing. Yan ang 6 na kababayan nating pinarangalan ng Malacanang ngayong taon para sa The Outstanding Young Men o TOYM Awards. At kasama sa prestiyosong listahan ng ating kapusong si Vicky Morales, na 19 na taon nang naglilingkod sa larangan ng pamamahayag. I find it very humbling because I think it's more a measure of what you can probably give to the community than what you can receive. Pasok din sa TOYM Awards 2009 ang mamamahayag na si Robbie Alampay na nagsuot pa ng itim na armband bilang pakikiisa sa pagkondina sa mga minasakyan na taga-media sa Maguindanao. Bukod kina Morales at Alampay, TOYM awardee rin sina Rajo Laurel, Mary Joy Canon Abaquin, Maria Antoinette Velasco Alones at Eliseo Lucero Prisno III. Umani naman ang parangal ang mga personalidad at programa ng GMA7 at Q Channel 11 sa Anak TV Seal Awards, kabilang sa mga most well-liked TV program, ang 24 Oras at mga news anchor na sina Mike Enriquez at Mel Chanco bilang top 10 most well-liked TV personalities. Kabilang din sa mga paboritong programa sa telebisyon, ang kapuso mo Jessica Soho, ang host naman ito at Vice President for News Programs ng GMA na si Jessica Soho ay kabilang sa mga most well-liked female personalities sa telebisyon. Kinilala rin si Vic Soto sa mga paboritong male personalities. Binigyan naman ng Anak TV Seal ang mga programa ng GMA7 na Art Angel, Batang Dibo, Happy Land, Kapuso mo Jessica Soho, Kay Susan Tayo, Lovely Day at Wish Ko Lang. Sa Q Channel 11 naman, pinarangalan ang mga programang Ang Pinaka, Day Off, Kids on Q at Balitang Hali. Para sa unang balita, Michael Fahad, reporting. Victory party para kay WBO welterweight champion Manny Pacquiao, star-studded. Dumalo sa party ang mga celebrity tulad nina Annabel Rama, Eddie Gutierrez, Rufa Gutierrez, Era at Michelle Madrigal, at Bubbles Paraiso. Nag-perform man sina Pilita Corrales,
Danita Paner at ang Foxy Ladies. Ginawa po ang party sa bahay ni Deputy National Security Advisor Chavit Singson. Samantala naka-move on na raw si Jinky Pacquiao sa intrigang nag-uugnay kay Pacman at kay Chris Taranillo. Humingi na raw ng tawad si Manny para sa mga sakit na naidulot sa kanya ng intriga. Nagpapasalamat naman siya sa suportang ibinigay sa kanya ng ina ni Manny na si Mommy Janisha. Happy ako na na may kakampi ako, siya yung kakampi ko. Tapos na, sana na lang, hindi na lang parang uulit-ulitin lagi yung issue kasi okay naman kami. So, kasi may mga anak din ako na napapanood nila sa TV, parang ayoko naman lagi nilang naririnig yun. National Union of Journalists of the Philippines o NUJP nag-candlelight vigil sa compound ng GMA Network. Pakikisa ito ng Kapuso Network sa paghahanap ng katarungan para sa mga biktima ng Maguindanao Massacre. Narito ang report ni Julius Segovia. Habang naghihintay ng hustisya, nagluluksa pa rin ang GMA Network kasama ng iba pang taga-media. Kaugnay yan sa malagim na Maguindanao Massacre na kumitil sa buhay ng 57 tao, kabilang ang 30 kasamahan naming mamahayag na pinatay rin. Pinangunahan ni GMA Vice President for News Programs Jessica Soho ang candlelighting ceremony. Kinukundina ng GMA ang karumal-dumal na krimen, sabay abot ng pakikiramay sa mga naiwang pamilya ng mga inosenteng taong pinaslang. Mahirap daw isipin na pati mga mamahayag na magko-cover lang ng isang simpleng filing ng Certificate of Candidacy, nadadamay sa agawan sa pwesto ng dalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa probinsya. Nabago ng Maguindanao Massacre ang rules ng coverage, ng protocol, kung meron man tayong matatawag na ganon sa pagbabalita, sa pag-cover ng balita. Kaya sa amin man, at alos din kami within our own news organization, how to proceed after this tragedy. Dumalo rin ng mga opisyal at miyembro ng National Union of Journalists of the Philippines. Hinihikayat ng NUJP ang iba pang TV network at media organization na makibahagi sa paghahanap ng hustisya sa mga biktima ng masakit. Ano ba ang hinihingi natin na katarungan? Ito ay madakip, mabilanggo ang lahat ng mga may responsibilidad sa krimen na ito, ang lahat na hinayaang mangyari ang krimen na ito. Ito ang hinihingi nating hustisya. Para sa unang balita, Julius Segovia reporting. Robert Downey Jr. may mga marka na rin sa Grauman's Chinese Theater sa Hollywood. Idinampi niya ang kanyang mga handmark at footprint bilang tanda ng pagiging ganap na Hollywood royalty. Bakas naman ang saya sa aktor na gumanap na Iron Man. Panay ang kanyang ngiti at biro sa buong seremonya. Kumpara sa Walk of Fame ng Hollywood, kakaunti po ang nabibigyan ng pagkakataong magmarka dito. Latin pop singer Shakira nagbigay talumpati sa sikat na Oxford University. Kabilang sa mga tinalakay niya roon ang pagpapahalaga sa edukasyon. Paliwanag niya, pagkatapos ng talumpati, lumaki siya sa bansang Colombia, kung saan marami ang hindi nakakapag-aral. Kaya alam niya kung gaano ang nawawala sa mga kinakapos sa ganitong pagkakataon. Isang UNICEF ambassador ang singer na nagpapatayo rin ng mga paaralan sa bansang Colombia. Tuloy-tuloy pa rin ang pakigbahagi po ng mga manonood sa ating pagbalita sa pamamagitan ng pagpadala ng mga video at litrato sa U-Scoop. Tulad ng rally na idinao sa mga grupong Liwawa Ed Asinan Foundation, Incorporated at Circles for Christ Catholic Communities na kumukondina sa Maguindanao Massacre. Sa litrato ipinadala ni Boyet Cusi, makikitang dala ng mga rallyista ang banner na may nakasulat na nababaingan kami, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay nahihiya kami. Ang relief operations naman ng Children of Mercy Foundation sa Angono Rizal ang tinutukan ni Crisco Garcia. Hanggang ngayon daw kasi mahigit 1,000 pamilya pa rin ang apektado ng mga baha dulot ng bagyong Ondoy. Para magpadala ng mga video o litrato ng mahalagang balita, mag-log on lang sa www.gmanews.tv/uscoop. Para sa MMS, i-text ang balita, MMS Space. Ang inyong mensahe, pati ang pangalan, address, ipadala sa 4627. Para naman sa impormasyon, i-text ang balita space ang inyong mensahe at pangalan
at address ipadala sa 4627. At ang hirit namin mamaya, mga magnanakaw na nakuna ng surveillance camera sa France, hindi raw ordinaryong mga magnanakaw. At ang paghaharap ni na Lady Gaga at ng Reyna ng Britanya. At ngayon punta natin sina Suzy at Kuya Lar.